Okay, pag-usapan natin ang kasaysayan ng Pilipinas sa dagat. Ano agad ang naiisip nyo? Sigurado ako karamihan sa inyo ang imahe ng malalaking Spanish galleon ang papasok sa isip, tama? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa man sila dumating, meron na tayong sarili nating mga hari ng dagat, mga hari na nakasakay sa isang napakagaling na sasakyang dagat, ang Karakoa. Tingnan nyo to, kitang-kita agad ang agwat, di ba? Sa isang banda, andyan yung galyon, mabigat, mabagal, parang isang lumulutang na bodega, pangkargo talaga. Tapos, sa kabila, andyan ang Karakoa, mabilis, maliksi. Eto, tunay na warship. Hindi lang to basta-bastang bangka ha. Ito ay isang obra maestra ng engineering na mga ninuno natin, sadyang ginawa para sa mga dagat ng Pilipinas. At ito yung kailangan nating tandaan bago pa man magpakita ang mga galyon, nandito na sila, ang mga guardians of the waves. Alam nyo, ang mga ninuno natin, hindi lang sila basta nakatira sa tabing dagat. Sila ang nagdomina sa dagat. Gamit ang mga karakoan na yan, kinitatakutan at iginagalang sila sa buong Southeast Asia. Grabe, di ba? So, ang tanong, anong sekreto ng Karakoa? Paano naging ganito ito kagaling? Well, ang sagot ay nasa mismong paraan ng pagkakagawa sa kanya. Isang napakatalinong teknik na tinatawag na lash lug design. Halika, silipin natin kung paano sila nakagawa ng isang barko na parang sumasayaw lang sa alon pero hindi sumusuko. So ano ba tong lash log construction? Ito ay isang napakatalinong paraan ng paggawa ng bangka. Kasi dito, yung mga tabla, hindi sila kinapako ng bakal. Hindi. Sa halip, pinagbubuklod sila gamit ang matitibay na lubid at mga pasak na kahoy. At yung maliit na detalye na yan, yung walang pako, dyan nakatago ang buong sekreto. Yung proseso, sa totoo lang, simple pakinggan pero napaka-ingenious. Step 1, uukit sila ng mga tabla na may parang tenga. Yan yung mga lugs. Tapos step 2, bubutasan yan. Step 3, itatali na ngayon yung mga tabla sa isa't isa gamit ang mga lupid. At para ma-secure lahat, step 4, ipapasok yung mga kahoy na pampasak or dowels. Ang galing, di ba? Ang kinalabasan, isang katawan ng barko na parang hinabi. Solid pero may konting bigay. At dito napapasok yung aha, moment. Ano ang sikretong sandata ng disenyo na to? Flexibility. Oo, tama yung narinig nyo. Akala mo siguro kahinaan yung walang pako, di ba? Pero hindi. Yun mismo ang pinakakalakasan niya. Kasi dahil may kaunting galaw yung mga parte, imbes na labanan ng Karakoa yung malalakas na alon, sinasabayan niya. Parang sumasayaw lang siya sa dagat. Kaya anong resulta? Isang warship na, well, superior sa maraming paraan. Una, kayang-kaya niya ang maalong dagat dahil flexible siya. Pangalawa, dahil dito sobrang bilis at liksi niya. At pangatlo, eto ang galing. Kung masira, madaling ayusin kahit nasa gitna ka pa ng dagat. Palitan mo lang yung tali. Ngayon, isipin mo, kayang gawin niya ng isang mabigat na galyon? Malabo. Okay, so alam na natin ngayon kung gaano ka-high-tech ang pagkakagawa sa Karakoa. Pero ang next question, para saan ba ito ginagamit? Well, itong barko na to ay ginawa para sa isang layumin, isang sining kung tawagin, ang sining ng mga yaw. At hindi to basta-bastang pagsalakay lang. So, baka iniisip nyo ngayon, teka lang, raiding? Ibig sabihin, pirata sila? Alam mo, madaling isipin yan sa modernong pananaw natin. Pero ang totoo, mas malalim pa dyan ang kwento. Kasi yung mangayaw, hindi yan simpleng pagnanakaw sa dagat. Para sa mga ninuno natin, isa itong, well, isang lehitimong paraan para makuha ng resources, para tumaas ang status mo sa lipunan, at para palakasin ang iyong political power. Hindi ito tinitingnan bilang krimen noon. Ito'y isang mahalagang parte ng kanilang pamumuhay at ekonomiya. At yung kwento ng Karakoa at ng mangayaw, hindi lang yan basta history lesson Nagdadala to ng isang napakahalagang panong para sa ating lahat ngayon. Paano natin muling aangkinan itong pamanang pandagat na to? At bakit nga ba ito mahalaga sa kung sino tayo bilang mga Pilipino? 7,641 yan ang bilang ng mga isla ng Pilipinas. Isipin nyo, tayo ay isang bansang isinilang at hinulma ng dagat. Nasa dugo natin ang pagiging malapit sa tubig. Pero ito ang medyo masaklap, di ba? Tayo, isang bansang binubuo ng libu-libong isla, tila nakalimutan natin ang ating mga dating hari ng dagat.
Yung kwento ng Karakoa, ito yung kwento ng isang malaking parte ng pagkatao natin na parang naburas sa mga pahina ng kasaysayan. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Paano nga ba natin bilang isang bansang pinalilibutan ng tubig, muling aangkinin ang ating pagiging masters of the waves? Kasi ang pag-alala sa Karakoa, hindi lang yang tungkol sa nakaraan. Isa itong hamon sa ating lahat na muling kilalanin at ipagmalaki ang ating pagiging isang tunay na lahing pandagat.